Mapagpalang araw po, ano? Minsan pa, ang salita ng Diyos ay mahayag sa tahanang ito. Kung saan ang nakatira dito ay maka-Diyos. Alam niyo po, sa dami ng aking karanasan, may mga taong sadyang ayaw nila ng ganito. Yung dalhin mo ang salita ng Diyos sa kanilang tahanan. Nung araw, naalala ko, nasa ospital ako. Meron akong in-offer, sabi ko sa isang pasyente, gabi na po yun, na magandang po tayo ng panalangin sa Diyos tao. Sabi niya, hindi ko na kailangan yan. Yun po pala, mayroon siya tungkulin sa simbahan. Isa pala siyang lay minister ng simbahan na pwede. So, hindi ko naman po pinilit ang gusto ko. So, ibig sabihin, may sadyang mga tao pala ayaw sa ganyan. Halimbawa, mga Bible study. Hindi man nila sabihin na ayaw nila, pero binabanggit nila, ay, Iglesia ni Cristo kami. O sometimes, sasabi nila, miyembro kami ng saksi. O, iba naman, ay, datindahan kami. Kapag po sinabi ng gano'n ng tao, ibig sabihin, hindi welcome ang salita ng Diyos sa kanila. Kasi nga po, meron na silang reliyon na kinabibilangan. Pero iba ako eh. Ang salita ng Diyos para sa lahat. Minsan, meron din nagalok sa akin ng Bible study. Oo, ako. Minsan, yung mga naglakad pa ng dalawang saksi niyo ba, yung mga matatanda. Pag pinakyat ng misis ko yun sa bahay ko. Ibig sabihin, walang problema sa akin. Pagdating sa salita ng Diyos, basta tiyakin mo lang na yung ituturo mo, hindi yung doktrina ng inyong simbahan. Kung hindi tuturo nyo, yung nasa Biblia. Kapag po yung doktrina ng kanilang simbahan ang ilalagay, alam nyo, mag-ingat kayo dyan, babalayan. Kasi ang Panginoong Yesus po ay nangangaral sa kanyang panahon, siya mismo nagsabing, mag-ingat kayo. Sige, magsisimula tayo, pero bago tayo magsimula, tayo muna po manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita upang ulubos namin maintindihan, maunawaan at pakinabangan ang iyong salita sapagkat ang iyong salita ay espiritu at buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi ni Jesus dito sa Mateo chapter 24 verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na hindi kayo madaya ni inuman. Kita niyo po, nung sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Para hindi po daw tayo madaya ng sinuman. Ibig sabihin, yung sinuman, sila rin po ay nagdadala ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi ko, yung kung sa Biblia lang, walang problema. Pero pag pinapasok nyo ang doktrina nyo, yun ang medyo nakakatakot. Halimbawa, isang doktrina, sasabihin ko sa inyo, isa sa mga tinuturo ng doktrina ng saksi ni Jehovah at saka ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi nila, pareho sila at isang talata lang ang ginagamit nila, babasahin ko mamaya. Hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos. Naniniwala sila si Jesus ay nilalang ng Diyos. So, hindi nyo siguro sukat nakalain na itinuturo ko yan. Sila po, ang sinasabi nila, ang ating Panginoong Yesus ay nilalang. Alam nyo, pag nilalang ang pinag-uusapan ng created sa English, tayo po yung nilalang ng Diyos. Yung mga nakikita nyo sa inyong paligid, mga hayop, isda, lahat ng yan nilalang ng Diyos o nilikha.
Pero wala kayong mababasa sa Biblia na nilikha po ang ating Panginoong Yesus. Wala po kayong mababasa sa anumang talata ng Biblia. Ito po ang paborito nilang talata. Doon po sa libro ng Kolosas, babasahin ko po para sa inyong kabatiran. Ang sabi po sa Kolosas 1:15, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. 16, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa mundo, ang nakikita, pati na rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. 17, bago pa pamanlikahin ng anumang bagay, naroon na ang Kristo, at sa pamamagitan niya ang lahat ay nanatatiling buo. Yan. Yung verse 15 po, ito po yung ginagamit nila. Kanya lang hindi nila tinutuloy yung basa. Kahit anong Bibliang gamitin nila, okay. Dapat ituloy mo yung basa hanggang verse 18. Ito, 18, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. Yan. Ang kanilang kinukot lang man yung 15. Oh. Ano yan? Yan po yung pandaya nila. Kaya pag hindi ka po nakakahunawa ng Biblia, madadaya ka nila. Kasi yun ang doktrina nila. Isipin niyo po, anak ng Diyos na si Jesus, ang sasabihin nila, nilikha. Alam nyo, ang nilikha po ay tao. O sige, babasahin natin. Kaya pag nagkakaroon ako ng argumento sa kanila, yan ang sinasabi ko. O, sa ang creation ng Diyos, ano po? Sa Genesis 2:7, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Yan. Mula sa lupa. Iningahan niya sa ilong ang tao. Nanginingang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay at nanilalangot. Yung lupa po, minol din ng Diyos. O, tinayo niya, parang itsura ng tao, parang kumuha sa revolto ng tao. Pagkatapos po, ang ginawa ng Diyos, yung hininga ng buhay, pinadaan po sa ilong. Kaya tayong mga tao, humihinga tayo sa ilong. Yan, hiningahan niya po ng hininga ng buhay at naging buhay po yan. Ganun po ang pagkalika sa tao. Gawa sa lupa. Hindi po si Kristo, wala kang mababasa ng ating Panginoong Yesus ay ganyan. O, kita nyo? Ngayon, ang Iglesia ni Kristo hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero ang saksi ni Jehovah, naniniwala si Jesus ay Diyos. Pero, anong Diyos? Maliit na Diyos. Diyan naman sila magkaiba. Kaya alam niyo po, kaya nga ang tawag po dyan ay Antichrist. Kung tawagin po sila, Antikristo sila. Isipin nyo, ganun na lang ang kanilang kung may baba ang level ng tagapagligtas ng tao. Kumisan nga sa Iglesia ni Cristo, mas mataas pa si Felix Manalo. Si Felix Manalo daw ang anghel. Oh, mataas naman talaga yung anghel sa tao. Tandaan nyo po yan. Masyado po nilang binababa ang ating Panginoong Yesu Cristo. Pero, kung mangaral po sila, nangangatiran sila, hindi daw nila. Hindi raw, ha? Narinig na papanobya. Hindi po ganon. Ang Biblia po ay specific. Ay nagtuturo po sa aral ng ating Panginoong Yesus.
Dito po sa 1:16, ganito po ang nakalagay. O dito na lang po sa Galacia. Tingnan natin si Pablo. Sa Galacia chapter 1. Si Pablo ay apostol ni Jesus. Direkta niyang inutusan si Jesus. Ni Jesus si Pablo. Anong sabi ni Pablo? Sa Galacia 1:11-12. Gusto kong malaman nyo, mga kapatid, na ang magandang balita o salita ng Diyos, ipinangangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa ng tao. Dito pa lang meron na kayo mapapansin. Hindi gawa-gawa ng tao ang kanyang pangangaral tungkol sa salita ng Diyos. 12. At hindi ko naman ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Yesu Cristo. Kita niyo po, yung palang aral ni Apostol Pablo ay hindi ko naman ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao. Tao tayo yun. Walang nagturong tao na gaya natin kay Pablo. Kundi pinayag mismo sa akin ni Yesu Cristo. E di lumalabas dito sa talatang ito, hindi po tao si Jesus kasi iniba niya eh. Sasabi niya, hindi ko naman ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinayag mismo sa akin ni Yesu Cristo. Napakaliwanag po ng talata ng Biblia. Kaya paano mo paniniwalaan ang mga ganitong reliyon? Kung ang kanilang doktrina ay ipinapasok nila, itinatanim nila sa isip ng tao. Halimbawa, ano pa ba kung merong halimbawa, yung datindahan. Anong sasabihin sa iyo? Ang Diyos merong puwit. Ang Diyos ay wala sa lahat ng dako. Isipin nyo, pati Diyos pinakyalaman. Ang Diyos daw merong puwit. Sabi ng founder nila na si Eli Soriano. At sabi pa ni Eli Soriano, hindi mo raw makikita ang Diyos sa lahat ng lugar. Alam niyo po ba nung ginagawa dahilan ni Soriano naman? Wala daw Diyos sa kabaret. Isipin nyo. Pero kung nagkataon po, nagkagulo sa kabaret at nananalangin ka sa Diyos, ibig sabihin wala palang Diyos doon. Ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Kaya sabi sa Jeremias, tumawag ka at sasagot ako. Halimbawa, nagkagulo sa kabaret. Kailangan mo manalangin. Wala ka nang magagawa. Tumawag ka sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, sasagot ako. Makita nyo? Alam nyo, ang mahirap lang kasi dyan, okay, sana yung mga reliyon. Ako wala kung hindi ako laban sa mga reliyon eh. Kanya lang, pag pinapasok po nila yung kanilang mga doktrina, ay nagiging hindi na po maganda. Isipin mo, ang isang tao, akain mo sa iyong reliyon, pagkatapos ang itatanim mo sa utak niya, yung wala sa Biblia. Kaya sa panahon po ni Apostol Pedro, si Pedro po nagbabasa ng Biblia. Si Jesus nagbabasa ng Biblia. O tingnan natin yung kay Jesus. Dito po sa isang sulat, ang sabi po niya ay ito. Lucas 4:16. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalaki niya, at katulad ng nakaugalian niya, pumupunta siya sa bahay-sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Kita nyo?
Mismo nga ang Panginoong Yesus, bumabasa ng kasulatan sa kanyang panahon. Pero hindi niya binabago. Wala siyang dinadagdag na doktrina. Itong mga reliyon na yun, babasa ng kasulatan at ang doktrina nila ang ipapasok nila. Pangumbisi sa mga tao. Kita niyo po, maliwanag. Bumasa ng kasulatan. Sino yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan naman natin si Pedro. Sa panahon niya, sa unang Pedro, ang sabi niya ay ito. Una 24. Ganito po ang nakasulat. Ayon sa kasulatan, makita nyo? Nagbabasa siya ng kasulatan sa harap ng tao. Ano ang binanggit niya patungkol sa kasulatan? Ganito nakalagay. Ayon sa kasulatan, parang damo ang buhay ng lahat ng tao at tulad ng bulaklak ang karangalan nito. Natutuyo ang damo, nalalanta ang mga bulaklak niya. Nasa Biblia yan ang sabi niya ayon sa kasulatan. Ibig sabihin, nagbabasa po sila ng kasulatan sa kanilang panahon. Kaya, okay lang ang mga reliyon ngayon, okay lang magbasa ng kasulatan sa harap ng tao. Pero sana, wag namang ipasok yung mga doktrina nilang ginawa na ng kanilang mga founder. Iba po yun eh. Kunwari, bumabasa ng Biblia. Kunwari, yung pangalang Kristo nakasabit sa kanilang simbahan, pero anong ginagawa? Nanghihikayat sila ng tao, pero anong ginagawa? Yung doktrina nila, ipinapasok nila. Saka ba? Wala pong mababasa sa Biblia yung mga doktrina nila, sarili nilang kaisipan yun. Si Jesus, anak ng Diyos. Pagkatapos sasabihin mo, tao siya. Lalabas ang Diyos na sa langit, tao pala. Pupadiran siya na relasyon nila. Pagkatapos sasabihin mo, ang Diyos ay Diyos. Pagdating kay Jesus, hindi Diyos yan, tao yan. Hindi ba napakagulo? Tayong mga tao, nang magkaroon ng animo ng mga magulang natin, tayo yung bunga. Tao ba yung tatay at nanay natin? Opo. Nung lumabas tao, tayo yun. Yung kalabaw. Yung lalaki kalabaw at saka babae kalabaw. Pag animo niyan, anong lalabas? Di ba kalabaw din? Yung baboy, gano'n din. Yung saging, pag nagsuwi ang saging, anong lalabas? Di saging din? Hindi po. Kaya diyan sila nabubulagay eh. Alam niyo na nakakatakot yan. Ibinababa mo si Jesus, samantalang siyang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa lupa. Yan mas lalo naman malalaking nakakulong sa Netherlands. Si dating Pangulong Digong ng Davao. Alam niyo po ba anong sabi niya? Sa mga video, hanggang ngayon pinakikita yun, pinalalabas. Sabi niya, ang Diyos niyo pinako sa cross. Walang bilib, tangina. May kasama pang mura. Hindi na siya bilib, minura pa. Kung hindi po naipako sa krus si Jesus, sinong tutubos sa kasalanan natin? Kailangan maipako siya, matupad. Pero nung sabi niya, hindi raw siya bilib. Tapos sinunod niya, alam niyo ba, nung dialogue niya, yung kasunod, kung ako ang Diyos niyo, pinako niyo ako sa krus. Ang sasabihin ko, fire them! Susunugin daw niya ang mga tao na nagpako sa kanya.
Kita nyo? Grabe, di ba? Kung malait niya ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Sa bagay, sabi niya, Muslim daw siya, ang reliyon niya, Muslim. Sabi niya sa social media nung araw, hindi ako Katoliko. Minura niya nga si John Paul II eh. Muslim siya. Ano bang paniwala ng Muslim kay Kristo? Propeta na gaya ni Muhammad. Ibig sabihin, magka-level silang dalawa ni Muhammad. Pareho silang propeta. Pero naniniwala sila si Jesus anak ng Diyos. Pero hindi sila naniniwala si Jesus ay tagapagligtas. Nang tagapagligtas daw ang Diyos lamang. Hindi si Jesus. Kita nyo? Yan ang paniwala ng... Meron po ko naging kaibigan ng Muslim eh. Noong araw, nangangaral ako, meron palang isang Muslim nakikinig. Yung meron kong binanggit, pag hindi kayo nagpapasalamat sa demonyo kayo ako. Nung tapos na akong mangaral, sabi niya, saan ko naman natutunan yun? Naghanap siya ng eksplanasyon. Itanong ko sa kanya, naniniwala ka ba sa Biblia? Nasagot niya, hindi. Ano ka ako, Muslim. O hindi ka naniniwala sa Biblia, hindi paghiwalay na tayo. Kasi sasagutin kita sa Biblia ka ako, pero hindi ka naman naniniwala. Maghiwalay na lang tayo. Ng mga nakarang araw, nangaral na naman ako, nandun siya. Wala! Patingin-tingin na lang siya eh. Pinagmahal niya pa yung pag-Muslim niya. Sa susunod ka ako, meron akong Quran na libro. Sa susunod, magdadala ako nun. Hindi na sukat ang kalahin. Meron naman talaga akong Quran eh. Gusto mo English, Arabic? Meron ako. Gusto mo puro Tagalog? Meron din ako. Kaya nagbabasa rin ako ng Quran. Kaya yung mga ibang turo nila, sometimes mga binubuksan ko po yun sa kanila. Ayun po ang hindi nila masagot. Kung sagutin man nila yon, iba yung sagot nila sa nakasulat sa Quran. Kita nyo po, dapat, kay Muslim ka, kay hindi ka Muslim, dapat yung nakasulat, paniwalaan nyo. Sa Quran, naniniwala sila si Jesus, anak ng Diyos. Naniniwala sila si Jesus umakyat sa langit, pero hindi siya napako sa krus. Umakyat siya ng body and soul. Pero hindi katulad ng mga Kristiyano na si Jesus namatay para matubos ang kasalanan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung ano po yung nakasulat sa Bible, huwag na po ninyong baguhin, huwag niyo nang pakialaman. Tingnan natin ang sulat ni Juan. Dito naman po sa sulat ni Juan, ganito ang nakalagay. Sabi niya ito, sa chapter 20 verse 30 and 31, marami pang imalang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga tagasunod niya. Ang hindi naisulat sa aklat na ito. 31. Pero ang nasa aklat na ito, isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesucristo, na si Jesus ang Kristo, ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas, ang anak ng Diyos. At kung sumasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung dinidisgrade nila si Jesus? Binababa nila. Binababa nila. Ano pa? Dito naman sa 1 chapter 21, ganito naman ang nakasulat sa 24 and 25. Ako ang tagasunod na nagpapatutuho sa mga bagay nito at siya rin sumulat nito. Alam ng iba
na totoo ang sinasabi ko. 25. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko, hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na naisusulat. Yung iba naman, ang hinahanap nila, yung mga aklat na hindi na nasulat. Yung binabanggit dito. Isipin nyo, merong mga librong ganito, sabi na, meron pa librong ganito. Sabi ko, grabe kayo. Naghahanap kayo ng mga libro? O sige, pag nakakita kayo, basahin nyo sa harapan ko. Meron na tayong Bible Tagalog, naintindihan na natin. Bakit yung mga, pati yung hindi na isulat dyan, hinahanap nyo pa ako kung minsan. Pagka nasusukol na sila, para magpalusot sila, naghahanap sila mga kasulatan na wala na dito. Huwag ganon. Kaya nga po naisulat dito, yung naisulat dito, tama na yung kaibigan. Sapat na po yun. Na merong isang Yesus na pinadala ng Diyos na tagapagligtas natin. O hindi pa ba sapat yan? Ba't kailan maghanap pa kayo ng sandamakmak na libro? E samantalang hindi nyo naman kayang basahin yun. Totoo yan. Hindi. Minsan nga, meron akong nakitang lahi ng Muslim. Kaya mo ba mag-Muslim ka pa? Pagbabasahin siya, nakita ng Arabic ka ko eh. Hindi ako marunong magbasa, sabi ko. Kasi meron ako sanang ituturo sa kanya. Kanya lang, gusto ko magbasa siya ng Arabic. Hindi raw siya marunong. O, kita niyo. Ang Biblia po, napakagandang basahin. Dito po nakasulat ang lahat ng nararapat nating malaman patungkol sa Diyos at patungkol sa kanyang anak na si Jesus. Huwag nyo na lang po babawasan, huwag nyo na lang kukulangan, huwag nyo nang dadagdagan. Kung ano po yung nakasulat, maniwala na lang kayo. Kasi abang binabago ninyo yung nakasulat, lalo po kayo nagkakamali. At lalo kayo nagkakamali, sabi nga na, yung maliwanag, pinadidilim pa ninyo. Maliwanag na nga eh. Bakit nyo pa pinadidilim? Nang dahil lang sa inyong mga doktrina. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Hindi siya tao, sapagkat anak mo siya. Salamat po. Ito po ang lahat ay sa iyo ang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Kayo pong mga nanonood ng video nito, sana matuto po kayo. Ano? Yung mga binasa kong talata, kasi ang gamit kong Biblia, salita ng Diyos, Biblia, baka hindi nyo gusto, di basahin nyo na lang sa inyong mga sariling Biblia. Ano po? Sige, ganito na naman. God bless us all po. Bye-bye.